Ano ang batayan mo sa sobra? Dahil kapag sinabi mong sobra, alam mo yung sukat na nasobrahan. Amen? Kaya nga, kailangang unawain po natin, kailangang alam natin ang ating pinaniniwalaan. Magpapatuloy ang nakalilitong mga maririnig mo sa paligid. Tuloy-tuloy po yan at habang lumalapit ang katuparan ng pagbabalik ng Panginoon, lalong dumarami ang mga bulaan. At laging tandaan mo, ang katotohanan lamang ang magpapaligaya sa isang tao. Kaya kailangan magsanay ka na talagang ang hinahanap mo ay ang Panginoong Hesukristo. Hindi po mawawala ang problema. Pagkakalutas ng isa, may kasunod. Huwag mo po yang kalilimutan, habang may buhay, meron kang laging makakaharap na suliranin. Pero bawat suliranin ay may kalutasan. At sa bawat kalutasan, tumataas ang iyong katalinuhan. Kaya tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo mukha ka ng matalino. Dahil sa nalutas na mga problema. Amen? So bago ang mensahe, nais kong inyong maunawaan na ikaw ay merong utak. Naniniwala ka bang meron kang utak? Do you believe that you have brain? At yung utak ay nandun yung isipan. Inside the brain is the mind. At ang isip po ay dalawang bahagi, sang-ayon sa research ng mga psychologists. Sabihin mo ang kanan, ang kaliwa. Sa kanang bahagi ng iyong utak, nandun ang mga iyong nakikitang mental picture. Kaya pag nakikita mo at pumikit ka ang mga larawan ng mga narating mong lugar, your right brain is working. At kapag ang kaliwa mo namang side ng brain ay nag-iisip ng magagandang mga pangarap at mga kalutasan doon sa suliranin, yun po ay left brain. Saan mo gagamitin ang right brain mo? Sa magagandang larawan o sa mga pangit? Saan mo gagamitin ang left brain mo? Sa magagandang magaganap at mangyayari sa kinabukasan o mananatili ka doon sa mga kabiguan? Ang desisyon po ay nasa bawat isa sa atin kung saan natin gagamitin. Tatanungin kita, ginagamit mo ba ang iyong isipan? Are you thinking? 4 years old si Bill Gates. Ang tatay niya ay abogado. At isang umaga papunta sila ng simbahan, Sunday, at ang sabi nung daddy niya, Bill, where are you? Here in the basement. At sumigaw yung nanay niya, what are you doing? At sagot ni Bill Gates, 4 years old, I am thinking. Are you not thinking? Isip-isipin mo po, 4 years old. Ikaw po ba'y nag-iisip? Ito po ang halimbawa bago ang mensahe. Kapag ginamit mo ng tama ang iyong isipan, magiging kang matalino. Ito po ang isang halimbawa. Sa isang klase, yung isang estudyante ay tinanong ng kanyang teacher, nagawa mo ba yung assignment po? Ano pong assignment? So, hindi nag-iisip. At ang sabi ng teacher, so gamitin ninyo ang inyong isipan. At itong isang estudyante ay kung ano-ano ang naalaala niya.
Siya ba'y nag-iisip? Hindi. May inaalaala lang siya. Yung isa namang estudyante, tandaan po natin, sila'y nasa school. Ang iniisip naman niya ay yung gawain niya pag-uwi niya ng bahay. Na baka siya ay gabihin, na baka siya ba'y nag-iisip? She is not thinking. Ang tunay pong nag-iisip ay ginagamit niya na productive ang kanyang utak. Ang isa pong nag-iisip ay laging humahagilap ng mga karunungan at kaalaman kung paano siya uunlad sa buhay. Those are people who think. So do you know how to think? Dito sa halimbawang ito. Kaya nga kung ikaw po'y matututong mag-isip, ikaw po'y magiging malusog. Amen? Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Kaya ngayong gabi, kakaibang gabi ito. Kailangan bawat araw po ay laging kakaibang araw. So nais kong inyong maunawaan that life is wonderful. But please take into consideration that life is under law and process and principle. Ang buhay po ay, ang laging batayan ay ang mga batas, ang mga prinsipyo. Kaya wala pong mabubuhay na matagumpay, malibang alam niya ang iba't ibang uri ng mga batas. Kaya makikita po natin ang mga aklat na bago ngayon, the law of attraction. So ang ibig pong sabihin ay, kung ibig mong ikaw ay makahikayat ng tao, kailangan pag-aralan mo what law of attraction is. Law of promotion, another law. So paano mo mararanasan na ikaw ay aangat ang buhay? That is under the law of promotion. Kaya nga, kailangan tayo po ay matuto ng sa gayon, hindi tayo tumatandang walang pag-asenso at pag-unlad. Huwag po natin kalilimutan na ang nais ng Diyos, ikaw at ako'y maging matagumpay. Ang gusto niya, ikaw at ako ay maging matagumpay. Kaya sa pagkakataong ito, nais kong maunawaan mo kung paano ilalagay mo ang iyong buhay sa tagumpay. Ating sisiyasating mabuti ang ibig ng Panginoon. Ikaw ay maging matagumpay. At upang magtagumpay, kailangang dumaan ka sa maraming pagsubok. Dumaan ka sa maraming iba't ibang suliranin. Dumaan ka sa iba't ibang krisis. Na ang layunin ng lahat ay upang ikaw ay ilagay, ako'y ilagay sa iisang isipan na laging umaasa sa Diyos. Hindi tayo hahayaan ng Diyos na mabuhay tayo sa sarili nating akala o panukala. Hindi niya ito papayagan. Gusto ng Diyos na siya ang mapaparangalan. Huwag mo pong kalilimutan, gusto ng Diyos na siya ang mapaparangalan. Sa Joshua chapter 1, verse 8, tingnan po nating mabuti. Ipakikita ko lang po sa inyo ang layunin ng Diyos ay ikaw at ako ay magtagumpay. Kaya kung maunawaan mo kung ano ang layunin ng Diyos at kung paano kakamtin yung
layunin ng Diyos, atin pong unawaing mabuti. Joshua 1:8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Wow! Kailangang maunawaan po natin on how to attain good success. Do not skip the process. This book of the law shall not depart out of thy mouths. Kailangan po ng iyong bibig ay sanay sa salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. So kailangan ikaw ay magsanay at magkabisa ng salita ng Diyos, at ito ay nasa aklat ng Biblia. At hindi lamang sa ating bibig mananatili ang salita. Kailangan ito ay binubulay natin araw at gabi, day and night. At hindi lamang para lamang magawa nating makapagbulay. Kailangan meron tayong intensyon at meron tayong adhikain at meron tayong layunin na maunawa natin kung paano natin ito gagawin. Amen po ba? Unawain po natin na kapag hindi ka po naging maingat, ang Babylonian era ay bumabalik po. So ang Babylonian time, at sinabi rin ng Book of Revelation that on the end of days, the Babylonian way of life will arise on the face of the earth. Yun pong Babylonian style of life ay nagsimula sa Tower of Babel sa Genesis chapter 11. At ito pong Babylonian way of life is more on witchcraft. Kaya ipinagbawal ng Diyos sa pamamagitan ni Moses, do not practice witchcraft. Kaya nga kung hindi ninyo uunawaing mabuti, there are churches who prosper through witchcraft. Alam nyo ang witchcraft, they are using the word of God to sow fear in the heart of their parishioner. Witchcraft is when the church implement how they will act, how will they dress, and who they are going to marry. That is witchcraft. Laging tandaan po natin, kay Jesucristo malaya ang ating puso at isipan. Sapagkat si Jesucristo hindi ginagapos ang sinumang tao. Si Jesucristo ay nagbibigay ng kalayaan. Habang ako ay nagbubulay isang madaling araw, ang sabi ng Diyos, parami ng parami ang mga kasinungalingan sa ibabaw ng lupa, Greg. Magpakalalim ka sa iyong relasyon sa akin. The word shall not depart from our mouths. And for us to possess the words, we have to meditate. And we have to desire to observe
And our observation is centered and focused on how to live what we read and meditated on. Kailangan pong makaalis ang simbahan sa mixture of flesh and spirit. Hindi pwedeng maghalo ang espiritu at ang laman. Amen po ba? Ang salita ng Diyos ay espiritual. At hindi pwedeng unawain ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pandama. Kaya ngayong sandaling ito, nais kung matutunan ninyo on how to attain, how to reach that place of success. First, make your way prosperous. Ang unang-una, gawin mo ang iyong landas na maunlad. So paano mo masisiguro na maunlad ang iyong landas? Then you shall make thy way prosperous. Then you shall make. So kailan mangyayari na ang iyong landas ay magiging maunlad? When the word is always in your mouths. And how shall the word be in your mouths? When you meditate day and night. The word, the word, the word. So, when you desire to practice and live the word, hallelujah, the word, not the world, wala pong L. Iba po ang world, iba rin ang word. Oh, alam mo, kung maunawaan mo lamang na nasa iyo na ang lahat ng iyong kailangan, paano mo matutuklasan? This is the law of recognition. When you recognize who you are in Christ, when you recognize that your blessings are inside your house. Hello? Kung may asawa kayong asawa, mo ang iyong kayamanan. Kung may mga anak kayong mga anak mo ang iyong kayamanan. So when you recognize these truths, you are making your way prosperous. Hello? Then you shall attain to good success. At mawawala sa iyo ang takot. Marami pong tao na takot mamatay. At marami pong taong takot maghirap. Takot mamatay, takot maghirap. Pero nais ko pong ipaunawa sa inyo na ang bingit ng kamatayan ay patungo sa iyong mabuting tagumpay. Nakaranas ka na po ba ng mga bingit ng kamatayan? Nakaranas ka na po ba ng pagdaan sa mga imposible? Kung wala pa, nais kong ipaunawa sa iyo na sa pagdaan mo sa imposible, alalahanin mo na naituro ko sa inyo na yun ang iyong promotion. The law of promotion is this. The one who will promote you is the one whom you obeyed what He commanded you to do. So if you do the command of God, God will promote you. Amen po ba? Amen. Kaya nga unawain mong mabuti na ang Diyos po natin napakabuti. At dala-dala mo na yung lahat ng pagpapalat biyaya. Amen? Kaya po maraming bigong Kristiyano, hindi mawala sa isipan nila yung katanungan nila, paano sila gagaling? Paano sila lalaya sa kakapusan? Paano sila magkakatrabaho? Alam ito ng Diyos. Bago pa natin malaman, alam na ito ng Diyos. At dahil nga alam na ng Diyos, kailangan matuto tayong huwag mangamba.
Kailangang matuto tayong huwag matakot. Sapagkat laging may epekto po ang laman ng iyong isip. Ang sabi ni Job, ang lahat ng kinatakutan ko, ito ang lahat na nangyari sa akin. At ang ayaw kong maranasan, ang siyang lahat na naranasan ko. This is a law. What you think will influence your life. Kaya mag-ingat ka sa iniisip mo. Huwag kang mag-iisip na maghihirap ka dahil mangyayari yan. Basta laging isipan mo, ikaw ay nasa tagumpay. At patungo ka sa maraming tagumpay. Amen! Kaya simpleng-simple lamang po ang titulong aking tinayuan. Whatever and anything. Whatever and anything. Ito po'y napakahalaga. Do not belittle these two words. These are powerful words. Huwag mong wawalang halagahin at huwag mong mamaliitin ang dalawang salita, whatever and anything. Diyan po nakasalalay ang lahat ng inyong pag-unlad. Diyan po nakapaloob ang lahat ng inyong tagumpay. At diyan mo po mararanasan within a day na ikaw po'y iangat ng Diyos. Because God, when He blesses, meron pong tinatawag na midnight deliverance. Isang magdamag at ikaw ay iangat ng Diyos. Amen. Kaya nga unawain mong mabuti, magsanay ka na paniwalaan ang anumang bagay ay kayang-kayang ibigay sa iyo ng Diyos kung kagalingan kaya ng Diyos na yan ay ibigay sa iyo. Kung kayamanan yan ay gustong-gustong ibigay sa iyo ng Diyos. But first, let your mouth be filled with His Word. Second, meditate on the Word day and night. And observe to do it. So hindi po pwede ang basta nagsasaulo ka ng salita ng Diyos. Kailangan pong iyong isinasagawa. Kapag sinabi ng salita ng Diyos, forgive and you shall be forgiven. So what is your part in that one verse? To forgive. Amen po ba? Sa daily devotional ni late former President Abraham Lincoln. Idinesire ko, sabi ko, Lord, gusto ko po nung kanyang personal devotional. Natanggap ko po noong 22. Yung kanyang personal daily devotional. At ang kanyang meditation, February 24. That you will guide my footsteps by your words. And that you will make my heart sincere. And that you will protect me from the temptation of sin, O Lord. And keep my conscience always clear. So ano ang kanyang meditation? That was several 100 years before. Nasa pamagitan ng salita mo, akayin mo ang bawat hakbang ko. At gawin mo na ang puso ko ay tapat. At ilayo mo ako sa tukso ng kasalanan, Panginoon. At alaga at ingatan mo ang aking budhi para ito'y laging maliwanag. So, unawain po natin. Do not belittle. Do not look at these two words as a small word. No. These are great words. Amen. Sa Romans 8:32, nais ko lamang pong inyong maunawaan, in Jesus we have everything. Kay Jesucristo po, nasa atin na ang lahat ng bagay. He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Sabihin mo, all things. All things.
So doon po sa all, nandun na po yung lahat ng kailangan ng bawat isa sa ating sama-sama. Kailangan paigtingin mo ang iyong paniniwala, kailangan paigtingin mo ang iyong pagtitiwala sa Diyos sapagkat nasa iyo na ang lahat ng bagay dahil kay Hesus Kristo. Kung ito'y maunawaan mo, iba ang magiging pagtingin mo sa iyong suliranin. Sapagkat bawat araw may suliranin. Pero kung ang iyong isipan, huwag mong kalilimutan, ang sabi ng iba, man is three-part being. One part is spirit, one part is soul, one part is body. That is wrong approach on the identity of a man. Man is a spirit, period. You are a spirit, period. You have a soul, you have a mind, and you live in a physical body. This is what is true, that you are a spiritual being. Nung araw na ma-born again ang bawat isa sa atin, our spirit was regenerated. Our spirit cannot be transformed. It has to be born again. Hello? Our soul need to be renewed. Amen po ba? And our mind need to be transformed. So the Word of God will work in our soul and in our mind. Yun po ang tatrabahuhin ng salita ng Diyos. Kaya ikaw po'y magiging matapang sa harapan ng mga imposible. Yan po ang totoong anak ng Diyos. Hindi natatakot sa imposible. Amen! Na kapag may ipinagagawa sa iyo ang Diyos, panaligan mo at paniwalaan mo na nauna na sa iyo ang Diyos. Ang sabi ng Psalms 107, na ang una ang Diyos sa pamamagitan ni Joseph, bago magtagutom, ang Diyos ay nasa Ehipto na. Kaya bago pa mangyari ang iyong kabiguan, ang Diyos ay nakapaghanda na ng iyong paglisan sa iyong kabiguan. But you have to believe that God is interested in your good future and your good fortune. Kailangan paniwalaan mo na ang Diyos ay interesado sa maganda mong kinabukasan at sa maganda mong kayamanan. Interesado ang Diyos and you have to believe it. Nakukuha niyo po. Kaya kailangan maniwala ka. Sapagkat ang lahat ng pagpapala mo ay nasa iyo na. Sabihin mo sa iyong katabi, ang lahat ng pagpapala mo ay nasa iyo na. Hallelujah. He that is spared not His own Son. Kaya tayo nilalait ng mga taga-mundo. Bakit? Kaya tayo nilalait ng mga taga-mundo, sila'y may pera, marami ang Kristiyanong wala. Meron lang pananampalataya pero walang pera. Hello. Pero sabihin mo, hindi na sa aking buhay totoo yan. Nakukuha niyo po. Sapagkat habang ikay wala, huwag mong hahanapin yung meron ng iba. Habang ikay wala, makontento ka sa wala. Amen po ba? Sapagkat may ginagawa ang Diyos kung bakit tayo wala. Pinalulusog ang ating katawan sapagkat pag sobra, nagkakasakit. Nakukuha niyo ang prinsipyo ng langit. Hanggang sa matutunan mo ang tamang pagkain, hanggang sa matutunan mo ang tamang lifestyle. Kaya pwede ka na uling payamanin ng Diyos, pwede ka na muling iangat ng Diyos. Why? Because you know the right lifestyle. Make your way prosperous and you shall attain good success. At matututo ka ngayon sa kawalan. Nagsimula ang rehabilitation ng Prayer Mountain. At ang hawak na cash ay 300,000 at ang project ay 10 million. In 2
weeks' time, paubos na yung 300,000. Pero laging tatandaan mo po, ang Diyos ay higit sa sapat. Kapag sinunod mo ang Diyos ay magpapatuloy na magtustos. Naghahanap lamang siya ng lalaki at babae na gagawa sa kanyang ipinagagawa. Kaya ang sabi niya sa Israel, I never commanded you to bring me burnt offerings because many of my people go to the temple misled na itinatago nila yung kanilang karumihan sa pamamagitan ng mga handog. Hello. My command is this, obey me. Obey me! Because if you be willing and obedient, says the Lord, you shall partake the best of the land. If you will change your mind, if you will change your lifestyle, then I will let you possess the land. Nakukuha niyo po. Ang pagsisisi po, repentance is a change of mind. Kaya unawain mong mabuti, may nakahandang malaki ang Diyos sa iyo. Kaya tayo nagsasama-sama sapagkat nais kong lakaran ninyo ang mga imposible dahil laging alalahanin mo ang lahat ng nakikita ay mula sa hindi nakikita at ang lahat ng naririto sa sangsinukob ay mula sa wala. Kaya mula sa wala, ikaw ay paunlarin ng Diyos. Mula sa wala, mula sa hindi nakikita, ika'y iangat ng Diyos. But you have to start. You have to believe. You have to believe, hallelujah, that you have everything in Jesus Christ, and that is the truth. What is rhetoric? Rhetoric is the art of speaking effectively the truths without any suggestion on how to do it, but more on encouraging people. And there are great orators, there are great speakers. At sila po ay nakakahikayat at nakapagpapalakas ng loob sa maraming nanghihina ang kalooban. Isa sa speech na hinangaan ko ay yung speech na ang title, This is Our Finest Moment. Ano po yung finest moment? Bobombahin na ang England. Nakaabang na ang lahat ng tank division ng Nazi forces ng Germany. Sa isang kisap mata, pulbos ang buong Germany. But after the speech over the airwaves, this is our finest moment, na encourage po niya ang buong Inglaterra at sa pamamagitan nung tapang na yon ng mga Briton, napigilan po nila yung forward movement ng Nazi forces. Hanggang dumating ang Allied forces para sila ay tulungan. Ang sabi ni General Patton, huwag kayong sinungaling. Sabi niya sa kanyang mga sundalo, nung siya ay nasa Britain to enter in France para basagin niya ang Nazi forces. Do not lie to yourself. Because like me, I am a coward at first. Hello. Walang sino mang sundalo, sabi niya, na matapang. Lahat ay may kaduwagan. Merong tumatapang after the first bars of gunfire. Hello. At meron namang ang katapangan after one day. At meron namang ang katapangan after 1 week. Some maybe after a month. But every one of us are heroes. Lahat tayo ay mga bayani sapagkat tayo ay nakikipaglaban upang ang katarungan at kapayapaan ay ating kamtin para sa lahat ng tao. So ano po ang ibig kong tukuyin? Ang nais ko pong makita mo ay kay lumakas ang loob at tumapang. Na ikay may magandang kinabukasan because God is interested in your good future and in your good fortune.
Interesado ang Diyos sa iyong mabuting kinabukasan. Interesado ang Diyos sa iyong mabuting kayamanan. At ibig niya na ikaw ay makaranas nito. At nang sa gayon, ang nagtatawa sa iyo noon ay mapahiya at makita niya kaiba ang ating Diyos kaysa kanilang sarili. O purihin ng Panginoon. Provision is not the problem. What the problem is the container. The container. Ang sabi ni Elisha, doon sa babaeng balo, at yung kanyang anak, ay ibabayad na niya sa malaki niyang pagkakautang. Arang sabi ni Elisha, meron ka bang mga sisidlan ng langis? Meron po. Isa, dalawa. Kumuha ka pa ng marami. Kumuha ka pa ng marami. At habang isinasalin niya, yung kaunting langis doon sa isang sisidlan, bawat sisidlan na pupuno, nabasa niyo po yun sa Biblia. Arang sabi ni Elisha, kuha pa ng container. Nakuha na niya ang mga basyo sa magkakapitbahay, baka sa buong bayan nakuha na niya, hindi pa rin nauubos yung langis. Handang magpuno ng bagong sisidlan. Pero wala nang sisidlan. So the problem is yung sisidlan, hindi yung provision, hindi yung supply. Kaya kung may pinagagawa sa iyo ang Diyos, it will never lack provision. Because the project that you will intend to do, it is like a container and God will provide to fill that container. So if you have a dream, pursue that dream, do the dream at ikaw ay tutustusan at pupuspusin ng kaluwalhatian ng Diyos para sa kanyang karangalan. Huwag kang maghihintay kung kailan magkaroon, saka mo susundin ang Diyos. Habang wala pang probisyon, sundin mo ang Diyos at dadaloy ang probisyon. Hanggat hindi ka kumikilos, hindi dadaloy yung kayamanang itinakda ng Diyos sa ipinagagawa sa iyo. Amen po ba? Ang sabi po ng John 15:7, hallelujah. If you abide in me, and my words abide in you, you can ask anything. Do not belittle the word anything. Ano man ang hingin mo sa akin, kung nananatili, if the word of God is in your mouth, hallelujah, you can ask anything according to the word of God, anything according to the word of God, and that anything He will perform. If you abide in me and my words abide in you, you can ask anything sa isang translation. Sa NIV translation, you can ask anything, and it shall be performed to you. Kaya wag kang lulugo at lulugoy. Walang nangyayari sa revival, sa iyo lang. Pero sa amin ay may nangyayari, sa akin ay may nangyayari, sapagkat ang Diyos ay gumagawa at pinangyayari niya ang kanyang salitang ipinangangaral. Kaya yung bawat salitang iyong naririnig, may ginagawa ng Diyos kapag ito'y iyong pinaniwalaan. If you abide in me and my words abide in you, you can ask anything. At ang sabi ng 15:16 ng John, ito naman yung whatsoever. Kaya unawain mo mabuti. You have not chosen me, says Jesus, but I have chosen you. Kaya ka narito dahil pinili ka ng Diyos na mapalagay dito ngayong araw na ito. Amen po ba? Kaya alisin mo na kung ano man ang iyong tangka. Ang iyong tanggapin ay yung iyong naririnig. Sapagkat mula sa container mong yan, ikaw ay pagpapalain. Ikaw ay gagamitin ng Diyos sa isang mahiwag at mahimalang kaparaanan. Pag tumingin ka sa pera, pag naubos mo yan, maghahanap ka uli ng pera. Pero kapag nasa iyo ang Diyos, hindi ka mauubusan. Hindi ka matutuyuan. Hallelujah! Hindi lahat ng mayaman ay maligaya, pero ang lahat ng nakay Kristo ay ubod ng ligaya. Oh, you have not chosen me, but I have chosen you and ordained you. So Jesus chose you. And Jesus not only chose you, but He ordained you. Hallelujah. Kailangang maibidensya muna ang iyong buhay. Wow.
that you should go. Ibig sabihin, maglingkod ka sa Diyos. Pag sinabi ng Diyos, lumuhod ka agad. Pag sinabi ng Diyos, pumunta kayo sa prayer mountain sa Banahaw, pumunta ka agad. Pag sinabi ng Diyos na magkaloob ka ng 1,000,000, magkaloob ka agad. Huwag mo nang ipagpapaliban, huwag mo nang ipagpapabukas sapagkat ang Diyos ay gagawa doon sa masunurin. If you be willing and obedient, you shall partake the best of the land. Amen po ba? Go and bring forth fruits, and that your fruit should remain. That whatsoever. Sabihin mo, that whatsoever you shall ask. Do not make a shortcut. Ang maraming Kristiyano humihingi agad. Huwag kang hihingi hanggat hindi ka humahayo. Huwag kang hihingi hanggat hindi mo ginagawa yung iniutos sa iyo ng Panginoon. Go! 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 And bring fruits. And the whatsoever and the anything will follow. Amen po ba? Kapag ikaw ay sumunod sa Diyos, kapag ginawa mo ang pinagagawa ng Diyos, anuman ang hingin mo sa Kanya, anuman ang hingin mo sa Kanya, anumang bagay ang kailangan mo, itutustos, ibibigay sa iyo. Why? Because you are an obedient, chosen man or woman of God. At pag natikman mo ang katugunan sa panalangin, kapag naranasan mong ang Diyos ay binigyan ka ng 100,000, ang 1,000,000 hihingin mo, hindi ka na mangangamba. Sapagkat kung ibinigay ang 100,000, kaya niyang ibigay ang 1,000,000. At pag naranasan mo ang 1,000,000, kaya niyang ibigay ang 500,000,000. So broaden your asking. Palakihin mo yung iyong hinihingi at lalaki ang iyong hinihingi kapag ikaw ay masunurin sa Diyos. Lalaki ang iyong problema sapagkat sinusunod mo ang Diyos because your problem is your promoter. Amen? Ang problema ang siyang mag-aangat sa iyo. The law of promotion, the one who will promote you is the person who give you orders. And if you follow the order, He will promote you. Maybe today or next week or next month. And your blessing will be forever. One command that you obey, your blessing on that area will be forever. Isang utos na iyong sinunod sa bahagi ng buhay na nakaugnay yung iyong pagsunod, ang iyong pagpapalay, magpakailanman. Kaya ngayong sandaling ito, believe whatever and anything you ask the Father in Jesus' name, He will give it to you. Bow down your head and let us broaden our asking. Palakihin po natin ang ating paghingi. O Diyos, Ikaw ay kahanga-hanga. Ikaw ay kahindik-hindik ang iyong kapangyarihan bilang aming Diyos. Kaya salamat sa mga suliranin na alam naming bibigyan mo kami ng karunungan na ito'y malutas. Salamat sa mga sakit na alam naming ito ay iyong aalisin. Kaya ngayong sandaling ito kami ay naninindigan na kami ay susunod sa iyo. Ano man ang ipag-utos mo, ito ay aming dagli at bigla ang isasagawa. Sapagkat alam naming iniangat mo kami, hindi sa isang bundok lang, kundi sa marami pang bundok na mas mataas kaysa mga naabot na namin. Kaya pagpalain mong bawat isa at simulan mo sila ng isang kaginawahan na hindi pa nila nararanasan sa kanilang buhay. Isang kasaganan at isang pagyaman na hindi pa nangyayari sa kanilang buhay at gawin mo itong bigla. Igawad mo ang bigla pagpapala ngayong gabi sa bawat isang naririto. At nangangako kami, Ama, na sa iyo lamang ang kalwalhatian. Sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Hallelujah. So sa Diyos po lahat ng kalwalhatian, basta ikaw po ay
magtatagumpay, alalahanin mo ang Diyos. Amen? So, ipapanalangin ko po kayo after ng offering.